Mga kaibigan, mga kababayan, isa na pong ganap na bagyo o tropical depression, ito pong low pressure area na ating minomonitor. At ito po ngayon ay pinangalanan ng Bagyong Bising sa loob ho ng ating Philippine Area of Responsibility. So mga kaibigan, meron tayong update at maging handa po kayo sa mga posibilidad na banta ng mga pag-uulan, no? Especially sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ito pong tropical depression or Bagyong Bising ay namataan po, no? Na meron pong layo na 200 kilometers west of northwest of Calayan, Cagayan. At sa ngayon, ito naman ay may lakas ng hangin na 45 kilometers per hour, malapit pa rin po sa sentro, na bumubugso po up to 55 kilometers per hour. At ang kilos naman po niya ay pa southwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Sa ngayon din po mga kaibigan ay itinaas na ang storm wind signal number 1 na meron pong lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Yung mga lugar po na aking babanggitin mga kaibigan ay yung mga lugar po na apektado. Ito nga po nga tinatawag po natin na signal number 1, no? Or banta ni Bagyong Bising. Apektado po niyan ang Mabuyan Islands at ilang bahagi po ng Ilocos Norte. Yan po yung meron tayong naka-forecast na signal number 1. At kung titignan nyo po sa track system po nitong si Bagyong Bising ay magre-record siya mga kaibigan. Sa Friday ho, no, ngayong araw po yan mga kaibigan, July 4, at inaasahan natin, no, nabuo nga ito kaninang madaling araw. Pagdating naman po mamayang hapon, inaasahan na unti-unti itong lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At magiging isang ganap po ito na storm, no? Or tropical storm pagdating naman ng Sabado ng alas 2 ng hapon. At pagdating naman po ng July 6 Sunday, isa pa rin itong ganap na tropical storm. At muli po papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating naman po ng Monday, July 7, sa ganap po na alas 2 ng madaling araw. So ang nakita nating scenario dito, record sabay balik po, no? Sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So maging handa pa rin yung mga posibilidad na banta ng mga pag-uulan, especially sa mga apektadong lugar. So ngayon, tignan naman natin yung mga lugar na posibleng daanan nga po nitong si Bagyong Bising, no? At inaasahan mga kaibigan, no? Within the next 12 hours, forecast natin mga kaibigan, ngayong July 4, 2025, 265 kilometers west of northwest of Calayan, Cagayan, no? At ito ay nasa lakas pa rin ng 45 kilometers per hour. Pagdating naman po ng alas 2 ng madaling araw ng July 5, within the next 24 hours simula ngayon, ay tatahakin naman niya ang area po ng west of Basco, Batanes na merong layo na 355 kilometers per hour, 355 kilometers, no? Outside to sa Philippine Area of Responsibility at merong lakas na 55 kilometers per hour. Within the next 36 hours simula ngayon, July 5, alas 2 po ng hapon naman ito. Ito naman ay may lokasyon na 340 kilometers west of Basco, Batanes pa rin. Nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at isang ganap na tropical storm na may lakas ng hangin na 65 kilometers per hour. Within the next 48 hours mga kaibigan, ito ay may lokasyon na 265 kilometers west of Itbayat, Batanes, no? Sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, isang ganap pa rin na tropical storm na may lakas ng hangin na 65 kilometers per hour. Within the next 60 hours, simula ngayon, alas 2 ng hapon ng July 6, 2025, ito po yung may lokasyon ng 150 kilometers northwest of Itbayat, Batanes. Nasa loob ulit ng par na mayroong lakas ng 65 kilometers per hour. Isang ganap pa rin na tropical storm. Mga kaibigan, yung mga lugar ho na aking binanggit, ay mag-ingat po sa posibleng banta ng mga pagbabaha, no? At landslide sa mga landslide prone area. Ngayong araw din, meron tayong heavy rainfall outlook dahil po sa tropical cyclone Bising, no? Or Bagyong Bising. Inaasahan ngayong araw, 100 to 200 mm sa dami ng ulan ang mararanasan sa bahagi po ng Ilocos Norte. 50 to 100 mm naman sa area po ng Batanes, Cagayan, Apayao, Abra at Kalinga. Inaasahan naman by tomorrow, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa area ng Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. By Sunday naman, July 6, 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Batanes at Babuyan Island. 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Norte. Mga kaibigan, yung mga lugar na aking binanggit, hindi yan instantly
isang bugso no na malakas na pag-ulan, yung 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan. Minsan ano yan, stable yan na tuloy-tuloy pero mahina, no? Pero yung estimated na dami nasa 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan. At sapat ito para magpabaha no sa mga bahaing lugar, especially sa ilang bahagi ho ng Metro Manila, no? At inaasahan din natin mga kaibigan ang heavy to intense rain na merong 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan sa area po ng Pangasinan, Zambales at Bataan. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. By tomorrow naman, moderate to heavy rains ang meron mararanasan 50 to 100 mm sa daming ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Moderate naman to heavy rains by Sunday ng July 6, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan din po mga kaibigan. Ipapaalala ko lamang, nagbabago po ang forecast natin depende sa pagkilos nga po at galaw. Ito nga pong tropical depression na Bising no or bagyong Bising. At ito po ngayon ang pangalawang bagyo na ating minomonitor. So ito mga kaibigan, marami nagtatanong sa atin kung magiging category po ba bilang isang typhoon o super typhoon itong si bagyong Bising. Well, sa ngayon mga kaibigan, kung titignan nyo sa forecast condition niya, no, sa forecast track, hindi ho ito nakikitaan ng potensyal na magiging typhoon or super typhoon category. Bagkos nasa storm lamang siya, no, at babalik po siya ng tropical depression hanggang maging isang low pressure area papalabas at papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Magkagayon man, hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante dahil may mga posibilidad na pwedeng mangyari. Tulad na lamang, patuloy ding makakaranas ng pag-uulan ang kanlurang bahagi po ng Visayas at kanlurang bahagi din ng Luzon dahil po hinahatak nitong bagyo ito nga pong habagat, no, na nanggagaling sa may bandang kanluran po ng ating bansa. Magagayon man mga kaibigan, pinapaalala ko, may banta na tayo ng bagyo ngayon. Unang-una, lagi kayong maging updated, no, sa lagay ng ating panahon. Mag-antabay lang sa aking mga nire-report para alam lagi at naka-monitor tayo sa galaw ng bagyo. At kayo din mga kaibigan, at mag-imbak tayo ng sapat na pagkain na tatagal ng ilang araw dahil ito nga, tuloy-tuloy ang mga pag-ulan simula ngayon. Asahan natin hanggang sa hapon at sa gabi. Kaya mas maganda nasa bahay lamang tayo. At kung kayo lalabas naman, ugaliin po magdala ng payong jacket kapote. Panlaban naman ho yan sa mga biglang bugso ng mga pag-uulan. At i-safety rin ho natin yung mga importante nating gamit, mga papeles, plastic natin, no? Kung kaya naman natin para kung sakaling magkaroon ng mga pagbabaha pag-uulan, mabasa man, naka-plastic ho. Lumikas din yung mga malalapit po sa mga landslide prone area, yung mga bahaing lugar. Mag-ingat po, maglinis tayo ng kapaligiran natin, yung mga basura. Tapon natin ng maayos sa tama mga kaibigan para hindi bumabara sa kanal na siya nagiging main cause ng biglaang pagbabaha. Kahit po mahina o tuloy-tuloy yung mga pag-uulan, posible itong magdulot ng pagbabaha mga kaibigan. So bukod dyan mga kaibigan ko, manatili kayong naka-like at subscribe at nakahit ang notification bell para sa mga latest weather update natin ay ma-update at nakamonitor po kayo. Maraming salamat, magandang araw po.